Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Michael. Taong 1963. Probinsya ng Antique. Magandang araw po, Manang. Alam niyo po ba kung saan ko makikita itong taong to? Wika ni Michael. 20 anyos na mga panahong yun. Bagong salta sa probinsya ang binata. Mula sa Kamaynilaan ay nagpunta ito sa Kabisayaan para hanapin ang nag-iisang kapatid sama. Ito ang huling habilin ng ama bago tuluyang pumanaw. Ang sunduin ang nag-iisang kapatid at kuya sa probinsya. Wala nang magulang pa si Michael. Naunang nawala ang ina. Sa kanya naiwan ang lahat ng pag-aaring naipundar ng mga magulang. Sa huling hininga ng padre de pamilya, nais sana nitong makabawi sa isang batang iniwan sa probinsya para sa sariling kapakanan sa Maynila. Ang tanging alam ni Michael sa taong ito, ang baryo kung saan ito nakatira. Ang plano, susunduin ito at kung buhay pa ang ina, isasama na ding pabalik sa Kamaynilaan para doon na tumira. Anong ugnayan mo kay Magda? Kaano-ano ka ba niya? Pag-usisa ng may-ari ng tindahan, natawagin na lang natin sa pangalang Maring. Mula ulo hanggang paa, sinuri nito si Michael. Naghihintay ng sagot mula sa binata at nakataas pa ang isang kilay. Kailangan pa bang malaman kung kaano-ano ko siya? Maituturo niyo po ba o kailangan ko pang maganap ng iba matatanungan? Wika ng binata. Medyo arogante ang pagsagot nito. Pagod din ang binata sa biyahe at matagal pa siya bago nahanap ang baryo. Ngayon ay tila pulis pa ang kausap niyang maraming tanong kung kaya hindi niya napigilan ang sarili na maging bastos sa pagsagot. Abay, walang modo. Napaka-arogante mo. Sigurado na akong kamag-anak mo nga si Magda. Pero sa tanong mo, nahuli ka na. 2 taon ang patay si Magda. Nako, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Pero kung gusto mo, puntahan mo yung bahay sa tapat ng santol. Ayun no, baka sakaling nandyan yung anak niyang albularyo na si Islaw. Siya na lamang ang kausapin mo. Sige na, umalis ka na dito kung hindi ka bibili. At baka alatin pa ang negosyo ko ng dahil sa'yo. Wika ni Aling Maring. Maraming salamat, Manang. Tugon ni Michael. Hindi man lamang nito tinignan ang matanda at matapos nagpatuloy na sa paglalakad sa itinuturong lugar. Nako! Ang mga kabataan talaga ngayon. Pasama na ng pasama ang ugali. Nawawalan na ng galang sa matatanda. Sigaw ni Aling Maring. Sinadya nitong iparinig sa binata. Medyo may kalayuan pa ang lugar. Dala ang malaking bagahe. Mainit at dagdag pa sa pahirap ang maalikabok na lupa na hindi pa nakasimento. Habang naglalakad, hindi maiwas ang pagtinginan siya ng mga tao dahil sa pananamit at kilos. Nag-iisang anak si Michael bago niya namalayang may anak sa labas ang ama. Dahil doon, sunod sa layaw ang binata. Bukod dito palaging laman ng basag ulo at dahilan ng kaguluhan sa lugar nila. Ilang beses na itong nahuli ng barangay. Ngunit nakakalaya din kagad dahil sa impluwensya ng ama. Tao po,
May tao po ba dyan? Tao po! Sigaw ni Michael. Mainipin ang binata. Ayaw na ayaw niyang pinaghihintay. Saglit. Teka lang. Masyado ka naman yatang nagmamadali. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Magpapagamot ka ba? Ano, may sapi ka ba? Biro ni Islaw sa dayo sa lugar. Mag-isa lamang sa buhay si Islaw. 35 anyos. Parehas ng namayapa ang lolo't lola maging ang ina na si Magda. Bagamat meron namang kamag-anak sa lugar, ngunit hindi niya ito gaanong kalapit. Ang tingin lamang sa kanya ay anak ng disgrasyadang babae at kahihiyan sa pamilya. Bagamat kinupkop ng lolo't lola, subalit pagdating sa mga tiyuhin at tiyahin, hindi sila kinikilalang kamag-anak ng mga ito. Hindi makita ni Michael ang mukha ng lalaki dahil sa suot na salakot na tila kakagaling lamang sa taniman. Marahan itong lumapit sa bakuran para kausapin si Islaw. Habang tinatanggal ang suot na salakot, natulala si Michael. Hindi siya maaaring magkamali. Ito na ang kapatid na hinahanap. Tila batang bersyon ito ng ama. Kuhang-kuha ang itsura lalo na ang pagngiti. Hindi nga pala ako magpapagamot. May hinahanap lang akong tao. Ikaw ba yung anak ni Magda? Tanong ni Michael para kumpirmahin ang iniisip. Oh, ako nga. Bakit mo hinahanap si nanay? Huwag mo sabihing anak ka din niya. Pasensya ka na ha. Wala na si nanay. Nagkaroon ng malubhang sakit. Tugon ni Islaw. Ikaw ang sadya ko dito. Tatay ko si Rigor. Andito lang ako para sunduin ka. Yun ang huling habiling sa akin ni tatay bago siya pumanaw Ang mabuti pa mag-impake ka na makabalik tayo kagad sa Maynila. Bungad ni Michael. Ni hindi man lamang niya tinanong ang kapatid kung sang-ayon ba ito. Oy, teka. Ano yun? Ikaw ang kapatid ko? At tatay ko si Rigor? Abay teka lang. Sino ka ba para utusan ako? Bubit ka lang Ang mabuti pa, tumuloy ka muna sa bahay. Pag-usapan natin yan na maayos. Tugon ni Islaw. Hindi inaasahan ni Michael ang reaksyon ng kapatid. Buong akala niya, kapag nalaman nitong may kapatid at dadalhin siya sa Maynila, kagad itong sasama. Ganon ang tingin niya sa mga probinsyano. Nang makapasok ng tahanan, muling kinausap ni Michael ang kapatid. Maigi niyang ipinaliwanag ang pakay. Naintindihan naman ni Islaw ang sitwasyon. Bagamat gusto niyang magalit sa ama na ni minsan ay hindi nakilala. Sa kabilang banda, masaya itong nalaman na meron siyang bunsong kapatid. Ang mabuti pa magpalit ka muna ng pangbahay, bunso. Hayaan mo muna akong mag-isip. Kahit hanggang sa katapusan lang. May mga ayusin lang ako sa baryo. Pagtapos nun, pangako, sasama na ako sa iyo sa Maynila. Pansamantala dito ka na muna. Total ang sabi mo, may namamahala naman sa negosyo Kaya hindi naman yun malulugi sa loob ng 2 linggo. Wika ni Islaw. Michael ho ang pangalan ko at hindi bunso. Katapusan? Sige, kapag dating ng katapusan, tapos ka man o hindi sa mga gagawin mo, sasama ka na sa akin sa Maynila ha? Masyadong malikabok dito at wala pang kuryente. Tugon ni Michael habang napapakamot pa ng ulo.
Bukod dito, hindi niya inaasahan ang sobrang tigas na papag. Ngunit wala na siyang magagawa. Alanganin ang maglakad muli pabalik sa kabayanan at maganap doon ng matutulugan. At isa pa, mabuti na din yun para mas makilala pa ang kuya. Dahil sa pagod, kahit hindi komportable kagad nakatulog si Michael. Nagising ito na madilim na ang paligid. Petromax lamang ang nagsisilbi nilang liwanag sa gabi. Maya-maya pa, may tumawag mula sa labas ng tahanan. Mag-asawang kapitbahay at humihingi ng tulong kay Islaw. Ayon sa mag-asawa, may nakaharang na malaking aso sa daan pauwi sa tahanan. Alam nilang aswang ito na nais silang gawing hapunan. Teka, ano bang nangyayari? Sino yung mga nasa labas? Tsaka, saan kayo pupunta? Ang dilim na oh. Tanong ni Michael. Sasamahan ko lang sila. Nabagat daw sa daan eh. Titignan ko lang. Dito ko na lang muna at antayin mo ko. Tugon ni Islaw. Ngunit hindi nagpapigil ang binata. Nais nitong sumama. Hindi niya alam kung ano ang bagat. Ang buong akala ng binata ay mga siga lamang ito sa daan. Magkakasama silang umalis ng tahanan. At pagkarating sa bandang kawayanan, saglit na huminto ang mag-asawa. Itinuro yung malaking aninong nakatayo sa unahan. Nagulat si Michael. Naguguluhan ito kung bakit may malaking aso sa daan. Teka, huwag mo sabihing lalapitan mo yan. Baka mamaya may rabies yan ha. Mahirap na. Bakit di nyo na lang batuhin ng umalis? Tanong ni Michael habang naghahanap ng bato. Teka Michael, mali ang inaakala mo. Hindi yan ordinaryong aso. Hindi ka ba nakakarinig ng kwento ng bagat? Tugon ni Islaw. Nag-uusal ito habang papalapit sa anino. Nilabas na din ng albularyo ang buntot page. Nang walang ano-ano iniwas-iwas ni Islaw ang latigo. Pinatama sa malaking nilalang. Nagulat si Michael. Mas malaki pa ito sa kuya ngunit nang matamaan. Bigla itong lumiit at lumusot sa kakawian. Labis ang pagkamangha ng binata na tila panaginip lamang ang nakita. Matapos masiguradong wala na ang bagat, sinamahan na nila pauwi ang mag-asawa. Nang marating ang tahanan ni Mang Tomas, kagad namang nagpaalam si Islaw. Sige po Mang Tomas, hindi na po kami magtatagal. Kailangan ng matulog ng bunso kong kapatid eh. Galing pa po itong Maynila. Gwapo no, kamukha ko eh. Wika ni Islaw. Ngumiti naman ito at nagpasalamat sa magkapatid. Habang papawi, tinitigan ni Michael ang paligid. Hinahanap kung muli pang makikita ang tinatawag na bagat. Wala na sila. Hindi mo na makikita yung bagat. Pero kung gusto mong makakita ulit, maglakad ka dito sa Miyerkules. Ano? Gusto mong subukan? Tanong ni Islaw. Dagdag pa ng kuya. Dalawa ang pwedeng pinagmula ng bagat. Una, mula sa engkanto at elemento ng kalikasan. Pangalawa, isa itong aswang dahil biglang lumiit ang bagat. Sigurado si Islaw na engkanto ang may gawa nito. Anong ginawa mo doon? Bakit natakot sa latig mo? Saan ba gawa yun? Tanong ni Michael. Dahil laki sa Maynila, wala itong alam sa mga ganitong bagay.
Patuloy naman sa pagkwento si Islaw hanggang sa makauwi sa tahanan. Dito lamang naintindihan ni Michael ang gawain ng isang albularyo. Natanong pa nung binata kung magkano ba ang sinasahod ni Islaw sa trabaho. Natawa naman ang albularyo sa narinig. Ano ka ba, bunso? Hindi trabaho ang pagiging albularyo. Hindi ako sinasahuran sa ginagawa ko. Kusang loob kong ibinibigay ang tulong sa mga tao. Maayos naman ang taniman ko ng gulay. Nakakaraos naman ako sa araw-araw. Kaya hindi ko na kailangan ng pera. May ilang nag-aabot. Pero mas ayos kung pagkain na lang. Kagaya ng gulay o kaya bigas. Pagpapaliwanag ni Islaw. Ngunit hindi sang-ayon si Michael at sinabing, ibinubuwis ni Islaw ang buhay para lamang sa wala. Sa isip niya, mas naging desidido ang binata na dalhin ang kuya sa Maynila. Walang mapapala ang kapatid sa kawang gawa. Alam niya ang ugali ng mga tao. Darating ang panahon, makakalimutan ng mga ito ang tulong na nagawa ng kapatid. Bilib ako sa'yo. Manang-mana ka kay tatay. Magbibigay hanggat may ibibigay. Kaya tignan mo ang nangyari sa kanya. Trinaydor ng kaibigan. Ewan, makatulog na nga lang. Sige na, bukas na lang. Wika ni Michael. Matapos yon ay nakabalik na sa pagtulog. Kinaumagahan, nagising si Michael na wala na ang kapatid. Maaga itong pumunta sa pamilihan para maibili ang kapatid ng karneng baka na pwedeng ilaga. Sa isip ni Islaw, hindi ito sanay sa pagkaing probinsya. Kaya gamit ang naitabing pera, bibilhan niya kahit papano ang kapatid. Sakto namang papalabas pa lamang ng bahay si Michael nang makabalik si Islaw. O bunso, gising ka na pala. Halika, tikman mo itong sumo na nabili ko sa palengke. Yan na muna ang kainin mo. Ihahanda ko lang itong nilagang baka. Wika ni Islaw. Ngunit bago makapasok ang kapatid, tinawag na ito ng kabaryong si Gilbert. Islaw, mabuti na abutan kita. Nabalitaan mo na ba? Wika ni Gilbert, na tila galing sa mahabang takbuhan. Nagtataka naman ang magkapatid dahil umagang-umaga ay hinihingal ito. Teka Gilbert, huminga ka nga muna. Ano ba yung ibabalita mo? Tanong ni Islaw. Si Tata Ambo, yung manggagamot sa kabilang baryo na kasama mong sumugod sa kuta ng mga aswang sa gubat. Natagpo ang patay kanina. Dinukot yung mga mata at putol yung dila. Mukhang pinahirapan pa nga bago patayin. Maugong ang balita na andito na sa bayan yung tinatawag nilang mamamatay albularyo na sirador. Malupit na aswang. Punteriya ang mga albularyo at antingero. Anong plano mo? Sigurado, hindi magtatagal ikaw na ang pupunteriyahin. Tugon ni Gilbert. Napaisip naman si Islaw. Maging si Michael ay naintriga sa sinabi ng lalaki. O siya, maraming salamat sa balita. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Iisip na lang ako ng gagawin para makaiwas dyan sa mamamatay albularyo na yan. Bunso, tara na, mag-almusal ka muna. Pag-aya ni Islaw. Ano? Hindi ka natatakot sa sinabi ng lalaki? May mamamatay albularyo na papunta dito sa lugar nyo. Ang mabuti pa lumuwas na tayo ng Maynila ora mismo. Baka maabutan ka pa Mukhang baliw yung rador na yan.
Wala bang pulis dito para gawan niya ng aksyon? Tanong ni Michael. Natahimik naman si Islaw habang naghahanda ng lulutuin. Pinakikinggan lamang nito ang kapatid sa pagsasalita habang naglalakbay naman ang diwa. Isa si Islaw sa pinakakilalang manggagamot sa bayan. Sigurado siyang anumang oras maghaharap na sila ng manunugis ng albularyo. Walang magagawa ang mga ordinaryong tao sa problemang ito. Ang isa pa, wala namang nakakaalam sa tunay na itsura ni Rador. Wala ring patunay na siya ang pumatay kay Mang Ambo, maging sa ibang albularyo. Kaya mahuli man ito, wala naman silang patunay. Ang pag-asa ni Islaw kung mapatay ito ng iba pang albularyo sa lugar. Ngunit bukod sa kanya, malalayo na ang susunod na mga albularyo. Mukhang siya ang pinakaunang makakatagpo nito. Alam ni Islaw na kailangan niyang paghandaan si Rador. Ngunit mas iniisip niya si Michael. Malaki ang posibilidad na maipit ito sa labanan. Wala namang karanasan sa ganitong bagay ang binata. At hindi rin niya maaaring isama sa gulo ang bunsong kapatid. Bukod sa walang alam sa pagiging albularyo, wala din itong kakayahang espiritual. Alam mo, bunso, naisip ko lang, bakit kaya hindi ka na mauna sa bayan? Kumuha ka muna ng maupahan. Susunod na lang ako pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Isa pa kung nandito na nga si Rador, delikado ang buhay mo rito. Wika ni Islaw. Ngunit tumanggi si Michael. Sinabing hindi siya aalis sa lugar hanggat hindi kasama ang kuya. Alam mo, huwag ka nang mag-aksaya ng laway. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Isa pa mukhang maganda naman ang nangyayari. Sasama ako. Tignan natin kung talagang malakas ba yung si Rador. Baka naman sa kwento lang madismaya lang tayo sa personal. Tugon ni Michael habang sumusuntok-suntok pa sa hangin. Hindi natin alam. Walang mahinang nilalang na kayang pumatay ng albularyo. Ang mabuti pa, kung ayaw mong malis dito, tuturuan kita ng mga paraan sa pakikipaglaban sa aswang. Hindi natin alam kung mag-isa lang ba si Rador. Tugon ni Islaw. May kutob ang albularyo na hindi nag-iisa ang manunugis. Kaya sa maikling panahon, sa loob ng isang linggo tinuruan niya si Michael ng pinakamahalagang bagay na dapat tandaan laban sa mga aswang. Sigurado ka ba sa latigo? Ayaw mo ng baril? Meron ako dyan kung gusto mo. Tanong ni Michael. Ngunit iginiit ni Islaw na ang latigo lamang ang gagamitin sa oras na maganap ang labanan. Pagsapit ng Lunes, araw ng anihan sa lugar, abala ang mga tao sa pag-ani sa palayan. Galing sa iba't ibang lugar ang tumutulong sa pag-ani ng palay. Karamihan pamilyar ang muka, ngunit meron ding hindi kakilala. Teka, gaano ba kalaki yung sakahan mo dito? Siguro, kailangan mo nang ibenta ang iba. Hindi ka na babalik dito Madaming naiwan si tatay. Sobra pa nga para sa ating dalawa. Wika ni Michael habang naglalakad sa sakahan. Iiwan ko na lang to sa mga kapatid ni nanay para naman makatulong sa kabuhayan nila. Isa pa kung totoo na sobra sa ating dalawa yung nasa Maynila, ano ba naman yung bigyan ko ng kapiraso yung mga kamag-anak ko dito? Tugon ni Islaw. Bagamat hindi maganda ang trato sa kanya ng mga ito, walang pagtatanim ng sama ng loob si Islaw.
at kasiyahan pa rin nila ang iniisip. Dahil sa mga narinig, mas lalong napahanga si Michael sa kuya. Ngayon lamang siya nakatagpo ng taong labis magmalasakit sa kapwa. Magandang araw sa inyo. Maaari bang makahingi niyang tubig na dala niyo? Medyo mainit. Tsaka kanina pa ako nauuhaw. Wika ng lalaki. Isa ito sa mga nakikiani sa palayan. Kaagad namang iniabot ni Michael ang tubigan. Mukhang masagana ang ani niyo dito. Mabuti na lang at naimbita kami. Maraming salamat sa tubig. Mag-iingat kayo. Pagpapasalamat ng lalaki. Napakunot naman ang noo ni Michael dahil sa kakaibang ngiti nito. Habang si Islaw naman, tahimik lamang habang pinagmamasdan itong palayo sa lugar. Ang weirdo naman ng mga tao sa inyo. Mabalik nga ako sa usapan. Kung balak mo naman palang ibigay sa mga kamag-anak mo, ba't pa natin inaantay na matapos ang anihan? Ibilin mo lang sa kanila yan, para wala nang problema. Pero pati ba yung bahay, ipapamigay mo din? Tanong ni Michael. Ngunit iba na ang tinugon ni Islaw. Sa tingin mo ba, bunso, handa ka nang lumaban kung sakaling mamayang gabi sumugod sa atin yung manunugis ng albularyo? Wala na tong atrasan. Mukhang nandito na sila sa bayan. Tugon ni Islaw habang nakatulala sa isang banda. Anong ibig mong sabihin? Nasaan? Kailan mo nakita? Mabuti pa sugurin na natin habang maliwanag pa para hindi na sila makaporma. Di ba? Sa gabi lang naman sila malakas. Wika ni Michael. Hindi pwede, bunso. Bakit mo sila susugurin sa araw? Gawain lang yun ng mga duwag. Natandaan mo ba yun ang hingi sa'yo ng tubig kanina? Pati yung mga kasamahan niya. Pare-pareha silang aswang. Naramdaman ko ang presensya nila. Tugon ni Islaw. Nagulat si Michael. Napalingon sa lalaking nanghingi ng tubig. Nakatitig pa rin ito sa kanila habang nakangiti ng nakakaloko. Hindi naman makitaan ng pag-aalala si Islaw. Kalmado lamang itong naglalakad sa may pilapil. Bandang tanghalian, nagyaya nang umuwi si Islaw matapos maihanda ang pagkain ng mga magsasaka. Sa pagkakataong ito, hindi na sila dumaan kung nasan ang mga aswang. Ayon kay Islaw, sigurado siyang kilala na siya ng mga aswang at sinadyang humingi ng tubig sa kanila. Pagkarating naman sa tahanan, mabilis na kumilos si Islaw. Inihanda na ang mga kagamitan sa pakikipaglaban at nag-uumpisa ng mag-usal na mga orasyon ng tuloy-tuloy. Habang si Michael naman nakatunganga lang habang pinapanood ang kuya sa ginagawa. Naisipan itong kunin ang baril na dala. Baka sakaling magamit niya ito sa labanang magaganap. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, nalalapit na ang takip silim. Tahimik ang lugar at kaunti ang tao sa labas dahil sa nagdaang anihan. Pagod ang mga magsasaka at karamihan ay nagpapahinga sa kani-kanilang tahanan. Kuya Islaw! Kuya Islaw! Sigaw ni Gilbert mula sa labas ng tahanan. Nilabas naman ito ng magkapatid para malaman kung ano ang sadya. Ayon kay Gilbert, narinig niya ang ilang kalalakihan sa sakahan kanina.
pinag-uusapan ang albularyo ng baryo. Ngunit nagpasalamat lamang si Islao. Sinabihang umuwi na ito sa kanila. Ayaw niyang madamay pa ito sa gulo. Nang mga sandaling yun, kinakabahan na si Michael. Sa unang pagkakataon nakaramdam ito ng kaba sa katawan. Kakaibang karanasan ang malapit nang mangyari sa kanya. Nagsindi na ng siga si Islao sa bakuran. Pati na rin ang mga sulo. Hinanda niya ito para makita ang mga papalapit na aswang. Sa hindi kalayuan, natanaw nila Islao ang 3 lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Natitiyak ni Islao na hindi taga roon ang mga ito. Dire-diretso lamang sa paglalakad papunta sa tahanan. Ito na ang hinihintay mo, bunso. Siguraduhin mong hindi ka basta papatalo sa mga yan, ha? Iwasan mo lang makalmot o makagat. Bili ni Islao. Ramdam na ang tensyon sa paligid. Mahigpit ang hawak ni Michael sa buntot page. Habang si Islao naman, patuloy pa rin sa pag-oorasyon. Nang nasa ilang metro na lamang ang kalalakihan, maririnig na ang tahulan ng mga aso sa lugar. Handa nang sumugod si Michael nang tumapat sa bakuran. Ang 3 dayong nakatitig sa 2. Magandang gabi sa iyo, Islao. Bungad ng matanda na tila pinuno ng mga kalalakihan. Walang kung ano-ano. Sumugod si Michael at pinuntirya ang matandang bumati sa kapatid. Tignan lang natin ang tapang niyo, mga aswang. Ang lakas ng loob niyong salakayin kami, ah. Sigaw ni Michael. Mabilis namang kumilos ang isa sa mga ito. Sa isang iglap lang, nasa likod na ni Michael ang lalaki. Kaagad nitong hinawakan sa kamay at leeg ang binata. Hindi makagalaw si Michael at naisip niya na wala siyang laban sa 3. At sino naman ang bagitong ito? Mainipin at napakapusok. Wika ng lalaking may hawak sa kanya. Balak mong kalabanin ang mga aswang sa ganyang kilos? Nako, hapunan ka kagad sa kanila. Anong akala mo sa mga aswang? Tambay sa kanto. Wika ng isa pa. Naguluhan si Michael maging si Islao. Magbabato na sana ito ng tigalpo. Ngunit nakita niyang iba ang muka ng 3 kumpara sa mga nasa palayang kaninang umaga. Hanggang sa nagsalita muli ang pinuno. Mabuti naman at matapang kayong magkapatid. Mainam yan. Pero mali yata kayo ng inaatake. Andito kami para tulungan kayo sa pagpatay sa pangkat ni Larador. Ako nga pala si Kamanhur. Ito si Kanarding. At yan namang may hawak sa binatang matapang si Kaandoy. Ang pinakabata sa aming 3. Wika ni Kamanur. Kamanur. Teka, narinig ko na ang pangalan mo mula kay Mang Ambo. Tugon ni Islao. Sa pagpapatuloy ng usapan, nalaman nila Islao at Michael ang 3 ay mula sa organisasyong nangangalaga sa mga albularyo sa bayan. Lumalabas na matagal na nilang minamanmanan si Rador. Ngunit mailap ang mga aswang at nagagawa silang malusutan. Aba, ayos ah. Kakaiba. May samahan din pala ang mga albularyo. E di ibig sabihin yan, mas malakas sa inyo si Larador. Sabi nyo, palagi lang kayo natatakasan eh. Wika ni Michael. Hindi pa din kumakalma ang binata dahil napahiya ito sa mga lalaki.
Hindi naman dahil sa hindi namin sila kaya. Sabihin na lang natin na masyado silang mailap at magaling umiwas sa mga engkwentro. Napag-alaman naming ikaw, Islaw, ang pinakabago nilang punteriya. Kaya nga sinadya ka namin dito ngayon. Sa mga susunod na araw, magmamatyag kami. Alam naming nandyan lamang sila sa paligid. Nag-aabang ng tiyempo para mapatay ka. Wika ni Kamanhur. Pinatuloy ni Islaw ang 3 albularyo para mapag-usapan ang mga plano laban kay Rador. Ayon sa mga impormasyong nakalap ng organisasyon, napakalakas na aswang ni Rador. Ngunit walang malinaw na makapaglarawan ng itsura nito. Sa palagay ko, alam ko na ang itsura niya. May ilan din sa mga dayong magsasakang kasama niya. Isa sa kanila ang hinahanap niyo. Ang problema, kilala nila ako eh. Mapapalaban tayo nito. Hindi lang nag-iisa ang aswang. Wika ni Islaw. Sa bilang niya, nasa 10 aswang ang naroon sa lugar para mapatay siya. Teka nga, ang hindi ko maintindihan, bakit galit yung mga aswang sa albularyo? Ang dami namang mga tao ah. Bakit hindi na lang sila pumatay ng kahit ilan na gusto nila? Tanong ni Michael. Dahil sa kakayahang espiritual at mga tangang mutya. Kaya sila ang punteriya ng mga aswang na yon. Mas madaming albularyo at antingero na mapapatay. Mas madaming mutya ang makokolekta para sa mga kauri nila. Isipin mo na lang, kung bawat isa sa mga aswang may kakayahang pareho sa albularyo, baka hindi magtagal maging bayan na ito ng mga aswang. Tugon ni Kanarding. Bata, mukhang kailangan mo pang magsanay ng 1 taon bago ka makasabay sa mga aswang. Napakalamya ng iyong kilos. Ni hindi mo napansin na napunta ko sa iyong likuran. Eto, gamitin mo muna ang mutya ng pusang gubat. Baka sakaling makatulong sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kargado na yan ng orasyon. Gagamitin mo na lang para makatulong ka sa amin. Dagdag ni Kaandoy. Pinagmasdang maigi ni Michael ang iniabot sa kanyang kwintas. May palawit na pangil. Isinuot naman yon ng binata at nagbabaka sakaling magbigay ng dagdag na lakas sa kanya. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, Kamanhur. Siguro kung wala kayo wala kaming pag-asang manalo sa mga aswang. Naisip ko na ngang tumakas kasama itong kapatid ko Kaso, nakakahiya naman sa ngalan ni Lolo kung maduduwag ako. Wika ni Islaw. Kinaumagahan. Kumalat ang balitang naroon na sa lugar ang mga aswang. Ayon sa isang saksi, kamuntikan pa itong makapambiktima ng nagtitinda sa palengke. Habang papawi, inabangan ito ng aswang. Mabuti na lamang may mga kalalakihang dumating mula sa sakahan at nagawang masakluluhan ang buntis. Dahil dito, maaga nang nagsisipasok sa tahanan ang mga residente. Umiiwas ang mga itong mabiktima ng nilalang. Kinagabihan, habang abala sa kusina si Islaw sa paghahanda ng hapunan, muli niyang narinig ang boses ni Gilbert. Kuya Islaw! Kuya Islaw! Wika ni Gilbert na tila laging nagmamadali. Naging alerto sila, Kamanhur, pero kagad namang sinabi ni Michael. Nakakilala nila ito. Pumunta naman ang binata sa pinto.
Walang pag-aalinlangang binuksan. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Michael nang tumambad sa kanya ang 5 kalalakihan. Nasa unahan ang lalaking nanghingi sa kanila ng tubig sa sakahan. Kaagad nitong hinila si Michael. Isinalya sa labas. Pinalibutan ito ng nasa 5 aswang. Habang ang pinuno naman, naroon lamang sa harap ng pinto at walang tigil sa pagtawa. Magandang gabi sa inyo mga talunang albularyo. Abad, nagsama-sama pa talaga kayo. Mainam. Mukhang mas marami kaming makakaing albularyo ngayong gabi. Ano? Hahayaan nyo na lang ba na mamatay itong kasamahan nyo? Isang kumpas lang na mga kamay ko. Siguradong lalapain na to ng mga alagad ko. Wika ng pinunong senador. Nais niyang palabasin ang mga albularyo mula sa tahanang protektado ng orasyon. Totoong malakas itong aswang. Kaunting galos lamang ang natamo niya nang hilahin si Michael. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Islaw. Nasa panganib ang kapatid. Nararapat lamang na iligtas niya ito at protektahan. Ngunit nagulat sila ng pagsilip ni Islaw sa bintana. Naroon na si Michael at nakikipagsabayan laban sa 5 aswang. Mukhang akma ang katauhan niya sa binigay kong mutya. Nagagawa niyang gamitin ang kabuuang kakayahan nito. May ibubuga din pala yung kapatid mo, Islaw. Wika ni Kaandoy. Natuwa naman si Islaw. Nakikita niyang iba ang lakas ni Michael ngayon kumpara sa nagsasanay pa. Ni hindi ito nagpapatinag sa mga aswang. Walang humpay sa pagwasiwas ng latigo sa mga nilalang. Mga inutil! Anong ginagawa niyo? Bata lang yan. Sigaw ni Rador. Pinunong Rador, kakaiba itong batang to eh. Parang may sapusa akong gumalaw. Wika ng isa sa mga kasamahan ng aswang. Dito nakumpirma nila Islaw na si Rador nga ang kaharap nila. Hindi napansin ni Rador ang mabilis na pagsugod ni Kaandoy mula sa gilid. Kaya nalaglag ang aswang sa labas ng tahanan. Islaw, ngayon na! Wika ni Kaandoy. Sabay-sabay silang subugod palabas ng tahanan. Kaagad nilapitan ni Islaw ang kapatid para tulungan. Sa 5 aswang na nakapalibot. Habang yung 3 albularyo naman nakaabang kila Rador habang nagpapalit ang mga ito ng anyo. Malalaking uri ng aswang si Rador. Doon lamang naintindihan nila Kamanhur kung paano nila nagagawang mapaslang ang mga kasabahang albularyo. Tila sa dami ng mga napatay na mga ito na may mutya at malakas na espiritual na kakayahan. Nagagawa nilang makuha din ang mga kakayahan nito, maging ang mga tangang mutya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan niyo laban sa akin. Sana naman maaliw niyo ko kahit saglit. Hamon ni Rador. Naunang sumugod ang 2 kasamahan nito. Mahahalata na pareho itong biyasa sa pakikipaglaban. Mabilis kumilos at hirap sila Kaandoy at Kanarding na sasabayang pag-atake. Nahiwalay sila kay Kamanhur na nooy katapat naman ni Rador. Habang si Michael naman, pabilis ng pabilis ang mga pag-atake habang tumatagal ang labanan.
mas lalo itong lumiliksi at lumalakas. Nasa likod nito si Islaw. Sumusuporta sa mga orasyong pangdepensa sa mga kasamahan. Alam niyang bukod sa lakas ng mga pag-atake, kailangang may magbantay sa mga orasyong ibabato ni Rador. Ganito pala ang pakiramdam sa katawan ng may mutya. Ang gaan ng pakiramdam ko. Parang ang babagal ng mga aswang na to. Ang inaalala ko lang, kapag napatay ko sila, tumapak sila sa lugar natin eh. Tsaka wala naman siguro tong kaso, no? Wika ni Michael. Ito ang mas inaalala ng binata dahil laking Maynila. Lugar na tumatakbo sa batas at patakaran ng gobyerno. Walang kaso yan. Patayin mo sila. O ikaw ang papatayin ng mga yan. Wika ni Islaw. Dahil sa narinig, kaagad nilabas ni Michael ang tangang baril. Mabilis niyang sinugod isa-isa ang aswang at pinatamaan mismo sa sentido ang mga ito. Namalas ni Islaw ang lakas ng kapatid. Sa tulong ng mutya nagkabisa ang baril na gamit ni Michael. Isa-isang nagbabagsakan ang mga aswang hanggang sa tuluyang maubos ang 5 nakapalibot sa kanilang magkakapatid. Matapos yon, sinuntok ni Michael si Rador. Sa pulsa mukha ang pinuno ng mga aswang. Pero tila hindi ininda ni Rador ang atake. Marahan lamang itong lumingon pabalik sa binata. Kamuntikan pang tamaan ng mahabang kuko sa sikmura kung hindi nakatalon pa atras. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo magagawa mo kong masaktan sa ordinaryong suntok. Nahihibang ka na yata, bata. 3 laban sa 1. Tignan natin kung uubra kayo. Kahit magsabay-sabay kayong 3, baka antukin pa rin ako. Wika ni Rador. Maging si Kamanhur, hindi magawang palusutin ang mga pag-atake. Kamanhur, anong gagawin natin? Mukhang singkapan ng balat ng kalabaw yung mukha ni Rador. Hindi yan tatabla ng mga simpleng pag-atake. Tanong ni Islaw. Habang si Michael naman kanina pa umiikot ang mga mata at naghahanap ng magagamit na panlaban sa aswang. Hanggang sa naalala niya ang pinakulong asin at bawang sa loob. Kamanhur, kayo muna ang bahala dito. Saglit lang ako. Pagpapaalam ng binata. Nagmamadali itong pumasok sa tahanan. Naisip ng binata na kung mataas ang depensa ng aswang laban sa mga orasyon at pag-atake, magagawa pa nitong sanggain ang kumukulong bawang at asin. O sige, tignan natin kung hindi ka malalapnos dito. Wika ni Michael sa sarili. Kaagad niyang nilagay ang kumukulong tubig sa timba. Mabilis na sumugod palabas. Nakita niyang nakahandusay na sa lupa si Kamanhur. Tila matinding pinsala ang natamo ng matanda. Habang si Islaw naman, kasalukuyang umiiwas sa pagsugod ni Rador. Panay ang paghalakhak nito habang hinahabol si Islaw. Inantay ni Michael na lumiko ito papalapit sa kanya. Sa sigaw ni Michael, dumapa si Islaw at binuhos ng binata ang bitbit na tubig. Napuno ng bawang at asin papasok sa bunganga ng nilalang. Natigilan si Rador. Totoo ngang makapalang balat niya at hindi kayang masugatan ng mga itak. Ngunit wala itong pangdepensa sa loob ng katawan.
hanggang sa naluto ang bituka ni Rador sa nainom na tubig. Nagumpisang mamaga ang mga ugat sa mata. Nagsuka ng dugo kasabay ng paglabas sa tenga at ilong. Ilang segundo lang ang lumipas. Tumumba sa lupa si Rador. Habang sila Kaandoy at Kanarding naman, parehong sugatan pero napatay na ang mga tauhan ni Rador. Maduguman ang naging labanan. 8 bangkay ng aswang ang nasa bakuran nila Islaw. Maya-maya pa, naglabasan ang ilan sa mga residente nang masiguradong patay na ang mga aswang. Kanina pa pala nanonood ang mga ito sa labanan. Nakita nila kung paano natalo ng mga albularyo at ni Michael ang mga salot at kinatatakutang nilalang. Magkakasama nilang sinunog ang mga bangkay sa malawak na kapatagan. Katuwang ang mga residente. Nagulat pa si Islaw nang lumapit ang mga kapatid ng ina. Dahil sa nakitang katatagan ni Islaw at sa pagtatanggol sa baryo, napagtanto nilang mali ang ginawa nila sa pamangkin. Hindi niya kasalanang bunga siya ng pagkakamali ng ama't ina. Sa kauna-unahang pagkakataon din, tinawag ni Michael na kuya si Islaw. Kuya, mukhang kailangan na talaga nating umalis dito. Baka dumami pa yung mga aswang na naghahanap sa'yo eh. Nakakapagod palang maging albularyo, no? Magnegosyo na lang tayo sa Maynila. Wika ni Michael habang nakakbay sa kuya. Nabawi na nila Kamanhura ang ilan sa mga mutsyang nakuha ni Rador sa mga napaslang na antingero at albularyo. Nakakapanghinaya. Naiiwan mo na ang bayang ito. Pero sino nga ba naman kami para pigilan ka? Unahin mo muna ang pamilya mo, bata. Sapat na ang nagawa mo para umusbong muli ang makabagong henerasyon ng mga albularyo at antingero. Wika ni Kamanhura. Kagaya ng plano, iniwan ni Islaw ang pag-aaring lupa at maging ang tahanan sa 2 tiyahin at 3 tiyuhin. Labis naman ang pasasalamat ng mga ito sa pamangkin. Kahit ni minsan, hindi man lamang nila nagawang makasalo sa pagkain o makasama ito sa mga tawanan. Kaagad namang dumiretso sila Michael at Islaw sa Maynila. Dala ang pag-asa ng panibagong buhay at pakikipagsapalaran. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.